Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan. Mabigat yan. Mabigat na parusa ang naghihintay sa mga mayor. Sinong mga mayor ito? Panoorin natin. Mga kapatid kong Pilipino, umiikot ako sa Pilipinas ngayon hanggang kaya para sa peace rally. Tara na. Kung isog ka para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Para wag masira ang bayan natin. Hindi maloko ang bayan natin at kailangan ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan. Mabigat yan. To peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan. At ang hatol niyan is dismissal from the service. Yung mga mayor, baka hindi nyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. Kung it's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Ayan. Sunod-sunuran kayo kung sino yung nagmando sa inyo. Dapat gawin nyo yung naaayon sa batas. Kung labag sa batas, magreklamo na tayo. Hindi yung magsunod-sunuran tayo kung sino man yung nagbando sa inyo na harangan ang peace rally dyan sa Bulacan. Ano bang kinakatakutan ng mga to? Sabagay, itong mga mayor na to, baka kung sino man yung mayor na yan, baka takot dahil baka mas mataas sa kanya ang ayaw na matuloy yung peace rally sa Bulacan. Kaya sinunod niya yon, yung nasa pwesto. Tapos ito ngayon, ang mangyayari, makakasuhan, mabigat na parusa ang pwedeng haharapin nila. Sa mga taga Bulacan, nakikita nyo na kung ano ang tama o mali. Nakikita nyo dyan sa mga nangyari na itong nakaraan. Alam nyo na kung sino yung susuportahan nyo. Kilala nyo na kung anong meron dyan sa mga nakaupo sa inyo. Pagdating sa eleksyon, mga taga Bulacan, piliin nyo yung kayang panindigan ang tama, hindi sunod-sunuran sa utos ng mga nakaupo sa taas. Kung ganito naman, kung desisyon lang ng mayor dyan na pigilan yung peace rally, na labag naman sa batas yung ginagawa nila, na pagharang, alam nyo na kung susuportahan nyo pa o hindi yung nakaupo dyan sa inyo, dyan sa Bulacan. Kung sunod-sunuran man siya dyan sa nag-utos sa kanya, ay walang paninindigan. Hindi kayo kayang panindigan dyan. Kung iutos dyan na ganito gawin mo sa lugar nyo, sunod-sunuran yan. Kaya sa mga taga Bulacan, pagdating sa eleksyon, kilala nyo na kung sino dapat yung pagkakatiwalaan nyo. Dito sa nangyari sa Bulacan, nag-viral yan. Alam nyo kung anong nangyari dyan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Panindigan nyo kung ano yung tama. Piliin nyo kung sino yung gumagawa ng tama. Dito na, thank you. Bye-bye.